tayo po ay pwedeng magbago. At sa biyaya ng Diyos yan ang kanyang hangad, tayo magbago. Paano? Anong isang habit na feeling mong masama na kailangan mong tigilan? Huwag mo muna isipin, 20 habit. Huwag mo na, isa lang. Isang habit lang na kailangan, na alam mong hindi mabuti, na kailangan mong tigilan. O George, anong ginagawa mo dyan? Eto, magpapakamatay na ako. Lagi nila akong palpak. Lagi nila akong mali. Nako, mali ka. Hindi tama yan. O, tina mo, mali na naman ako. Yan ang sinasabi ko kaya ayoko na. Mga kapatid, ganyan din ba minsan ang ating pakiramdam na parang lagi tayong mali? Kahit na gusto na nating magbago, parang yung ating kasanayan or ating habit, lagi na lang pumapalpak. Yung mga pangit na ayaw nating gawin, patuloy nating nagagawa. Parang wow, meron pa ba akong pag-asa? Meron pa ba tayong pag-asang magbago? Now, mga kapatid, pinagpalang araw po para sa ating lahat sapagkat meron akong good news para sa inyo. Ang ating talakayin ngayon ay breaking bad habits. Ito po ay ikatlo ng topic ng ating series na Fit for Life. New habits to change our lives. Ito po yung mga bagong kasanayan na magbabago ho na ating buhay. Dahil tandaan ho natin, ang pagbabago ng ating habit ay pagbabago ng ating buhay. Dahil pag-uusapan natin ang pagsira o paghinto ng mga masasamang kasanayan, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi natin matatalakay lahat ng bagay na kailangan para tayo'y magbago. Pero yung kaya nating alamin na ngayon, katulad ng habits na ginagawa natin, kung ito ay mabago natin ng paunti-unti, matitiyak akong malaki ang magiging improvement sa ating buhay. Ang ating mga kasanayang ginagawa ngayon, kaya yan dapat magbago sapagkat yan ang magdidetermina ng ating kinabukasan. No? Tayo ay magiging kung ano yung ginagawa natin sa kasalukuyan. Yung bang ating habits ngayon sa kasalukuyan will not bring regrets in our future. Di ba? Parang baka ayaw nating magsisi sa bandang huli. Kaya kailangan alamin na natin kaagad ano ba yung dapat nating i-break. Remember this, sino ka man talaga? We are the children of the King of Kings. We belong to God. We belong to Jesus. Kaya kung meron man tayong bad habits dahil sa dati nating buhay, normal lang yun. Bilo nyo mula nung bata tayo, meron tayong nakasanayan na malayo sa kagustuhan ng Diyos. Huwag kang mag-alala. It doesn't define us. Hindi yun ang nagsasabi kung sino tayo. Ang tayo ngayon ay meron ng bagong pagkakilanlan. We are a new creation in Christ Jesus. Kaya never ever say na hindi tayo magbabago. Kasi yung ating bagong identity, yun ang magbubigay sa atin ng bagong habits at magpapakita sa atin ng mga masasamang habit. Kaya ito ang good news. Mababago natin ang ating kasanayan. Mababago natin. Paano? How are we to break our bad habits? Ito po. You have to be aware. Remember, aware. Ano yung aware na yan? 5 salita to remember. Assess, want, alter or adjust or add new habit, remove, and engage. Para lalo nating madali ang maalala, bigyan natin ng konting buod or overview ng pag-uusap na to. We are to assess what is going on in our life. Kumbaga, sukatin natin, alamin natin, ano ba nangyayari sa buhay natin? Ano ba? Gusto ba natin talagang magbago? Kahit na kailangan nating magbago, pero kung hindi natin gugustuhin, hindi rin tayo magbabago. Ganon din, ano bang kailangan nating gawin doon sa habit? Yung masama ba yon o ano? Kung masama, palitan. Kung maayos naman, kaya kulang, mag-adjust. Kung talagang okay naman, kailangan lang dagdagan, then add new habit. Then remove the trigger. Remember the habit loop?
Ayan, mamaya tatalakayin natin ulit yan. But remove the trigger. Ano yung nagtutulak sa'yo para gawin yon? And engage other people because we are not meant to be alone. No man is an island. Kumbaga, di ba? Tayong lahat kailangan maunawaan natin that we are to live with somebody else. Kaya sabi ng Bible, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Para magawa natin yung kalooban ng Panginoon Diyos, we need to carry one another's burden. Kaya hindi tayo kailangan mag-isa. Now, anong ibig sabihin ng assess? Assess. Pag sinabi mong assess, para ang inaalam mo ano na ang kondisyon natin ngayon. Inaalam din natin ano ba yung good habit, ano yung bad habit. Kasi paano natin mababago o mabe-break ang isang habit kung hindi naman natin alam kung yun ay masama o mabuti. Now, paano natin malalaman? Kaya itong tanong sa ating malaki, ito ba'y ayon sa kalooban ng Diyos? Kung yung ating kasanayan ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kumbaga kontra doon sa kanyang kalooban, sa kanyang salita, bad habit yan. Yan din ba'y ayon sa ating panawagan? Sa madalit salita, kung nagsasanay tayo, hindi naman ayon sa ating panawagan, hindi ayon kung sino tayo at bakit tayo nag-e-exist, then maaring yan ay bad habit. Now, tingnan natin sa buhay ni Samson. Si Samson, isang Nazarite. Hindi siya Nazarite ng isang buwan lamang. Siya ay Nazarite mula pa lang sa sinapupunan ng kanyang nanay. Di ba? Talagang hinirang na siya ng Diyos to be set apart for God. Ngayon, hindi lang yan. Kung gusto nyo maintindihan yung talagang ibig sabihin ng Nazarite vow, tingnan nyo po yung Numbers 6. Ito po, si Samson, yung kanyang pagiging Nazarite, ibig sabihin hindi siya pwedeng uminom ng anumang inumin na merong alkohol o mga juice na galing sa bino. So, ganun pa, kasama yon. Baby pa lang, ibig sabihin nanay niya, hindi pwede rin uminom ng ganoon. Ngayon, hindi siya pwedeng maging malapit sa mga bangkay. No? Hindi siya pwedeng magpagupit o mag-ahit ng buhok. Di ba? Sa kanyang ulo. Talagang he is set apart to be holy before God. At siya ay hinirang ng Diyos para iligtas ang Israel sa mga kamay ng Pilistino. Ang mga Pilistino po, yung mga mandirigma pong mga lahi yan. Talagang walang isip yan kundi mandigma. Kaya kaaway nila ang Israel. Sinakop nila ang Israel ng mga panahon na yon. Ngayon, tingnan niyo po itong si Samson. Bagamat maganda ang kanyang panawagan sa Diyos, meron po siyang mga habit na hindi niya pinapansin na masama para sa kanya. Marahil iba sa atin, alam na natin yung kwento ni Samson, no? Dahil linig natin yan, kinakanta pa yan, di ba? Sa Delilah, di ba? Mga ganyan. No? Alam natin yung kwento niya, pero hindi siya nahulog doon ng isang desisyon lamang o ng isang kilos lamang. Hindi, ito ay naipong mga kasanayan. Tingnan ho natin para maintindihan natin. Si Samson ay nagtugo sa Timna at nakakita ng babae sa Timna. Isa sa mga anak ng mga Pilistino. Isipin niyo, ayun, nakita niyo, nakita, yan ang kanya. So, bumalik siya sa kanyang tatay, sabi niya, mga magulang niya, nakita ko yung babae sa Timna, isa sa mga anak ng mga Pilistino, kaya naman, kunin niyo siya para aking mapangasawa. Aba, ibang klase ito ah. Itong si Samson, isa sa mga kahinaan niya, kung mapapansin ninyo, lagi siya yung sa kanyang tingin, parang ang dali niyang mahumaling sa mga ganda, sa panlabas. Hindi niya iniisip, mabait ba to? Hindi niya iniisip, mabuti bang babae ito? Hindi niya iniisip, ito ba'y babaeng responsable? Ito ba'y babae talagang gusto mong tumandang kasama? Alam niyo, kaya nga sabi nga ng tatay pa nga sa kanya, ano ka ba naman? Wala ka ba nakita mas maganda pa dyan sa mga kamag-anak natin o kaya sa katribo natin o kaya dito na lang sa ating mga kalahi? Di ba? Wala nang ganon, di siya nakikinig. Sabi nga nila, kapag merong mga nagmamahal sa'yo, higit sa isa, talagang nagmamahal sa'yo na nagsasabi na may problema ka, baka totoo yun. Kaya isipin mo ng totoo yun. You better pause and isipin mo na, teka, kung etong kapatid ko, sinasabing ganito ko, yung nanay ko, tatay ko, medyo mag-isip-isip ka na. So ito ngayon, tingnan nyo ha, sa chapter 16, pinuno na si Samson. Tingnan nyo na naman ang ginawa niya.
Now Samson went to Gaza and saw a harlot there and went into her. Pansin niyo na naman, saw na naman, nakakita na naman. Nako, parang eto na naman siya, babae na naman. Kitang-kita niyo yung kanyang weakness. Talagang nakasanayan niya na gumawa ng desisyon ayon sa kanyang nakikita. Basta pleasurable sights. Kumbaga sa tawag natin yan, lust of the eyes. Hindi niya na nga pinapansin na sinasabi ng ibang tao eh. Kaya nga, napaka-importante, if we want to assess, gusto nating makita at malaman ang ating totoong kalalagayan, kailangan magkaroon tayo ng tamang mga criteria. Balikan natin si Samson, natin na niyo. After this, it came about that he loved, Allah, napaka-emotional. He loved a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. Nakita niya lang, prostitute na nga't lahat eh. Tapos na-in love pa siya. Hindi ko sinamaliit na sabi ko, kung prostitute, wala ka ng pag-asa, hindi ka nakaibig-ibig na tao. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang, ang mga yan, sige, mapang-akit talaga yan, pero hindi mo makikita ang totoong pagkatao niyan hanggat talagang nakilala mo siya ng mabuti. Na-inlove ka na lang kaagad. Tapos, hindi niya pa napansin, kung alam naman niyo yung kwento at binasa ninyo, ang makikita niyo yan, na palagi sasabihin ni Delilah, ano sikreto mo ng iyong lakas? Di ba? Sa Judges 14, iniyak-iyakan din siya nung daughter ng Timna. At alam niyo ba, ang daughter ng Timna, bumigay din siya doon nung 7 araw na kinulit-kulit siya. Ganun na naman ang ginawa ni Delilah. Mukhang kasi kahinaan ito. Bad habit ito ni Samson. Na pag iniyak-iyakan at drama-dramahan ng babae, bigay na kagad. Kaya nga, lagi sinasabi, please tell me where your great strength is. Saan mo nakukuha yung lakas mo? At nagbigay na si Samson hindi pa nakahalata. 3 beses yung binigay, ginawa sa kanya, hindi pa rin natuto. Mukhang si Samson, emotional at hindi nag-iisip. Kaya tingnan nyo nung sinabi na ni Delilah sa kanya ito. Sabi niya, how can you say I love you? Di ba? When your heart is not with me. Di ba? Paano masasabing mahal mo ako? Yung puso mo wala naman sa akin. Parang pinagsisinungalinganan mo ako. Parang ganyan. Niloko mo ko ng 3 beses. Hindi mo sinabi sa akin ang sikreto ng iyong lakas. Ikinulit-kulit na naman ito. Bumigay din to si Samson, hindi na kayanan. Sinabi na rin, sabi niya, yung buhok ko, hindi pa yan nagupitan, hindi pa yan naahitan. Sabi niya, to make the long story short, paggising ni Samson, yung kanyang buhok na kanyang pinagkakaingat-ingatan, wala na. Patay. At wala na rin siyang lakas. Iniwan na siya ng Panginoon Diyos. At itong pinakamulungkot na pangyari, tingnan ninyo yaman din lamang ang hina mo, lagi kang tingin ng tingin. Then the Philistines seized him and gouged out his eyes. Alam niyo kung tinanggal sa kanya? Mata niya. Ang sakit. Now, and they brought him down to Gaza and bound him in bronze chains, and he was a grinder in the prison. Talagang ininsulto siya, kinulong siya. Alam niyo, para kasi yung habit na yan, parang sa una, yung masama yan, parang spider web lang yan. Pero bandang huli, para na siyang kadena. Na ang hirap mo nang basagin. Na hindi nakita yan ni Samson. Pero alam niyo, itong surprising sa Diyos, yaman din lamang hindi ka seryoso na ayusin ang iyong kasanayan. Minsan gagamitin pa ng Diyos yung kahinaan mo para nang magawa yung kanyang kalwalatian. Pero hindi naman ibig sabihin wala ka ng pag-asa. Kasi itong si Samson sa kwento, mapapansin nyo, humingi rin siya ng pagkakataon sa Diyos makabawi. Kaya nga sabi niya noon sa verse 28, ito, sabi niya, tumawag sa Diyos, sabi niya, Panginoong Diyos, maawa kayo, alalahanin niyo naman ako. Sabi niya, bigyan niyo ako ng lakas sa pagkakataon na to para naman maipagiganti ko yung kinuha nilang 2 kong mata. Anong ibig kong sabihin? Alam nyo, kung hindi mo i-assess at hindi mo rin talaga babaguhin yung habit, sa sandaling tumawag ka sa Diyos at minsan didisiplinahin ka pa ng Diyos kung kinakailangan para lang matanggal yung habit na yan. At itong pinakamasakit, ikinamatay ni Samson para lang matigil yung habit na yon. Mga kapatid, kailangan maintindihan natin ito na minsan ang Diyos talagang siya ay nagdidisiplina . Minsan kailangan tayong ituwid
para lang maunawaan natin na mahal tayo ng Panginoon Diyos. Kasi pag hindi natin na-assess ng tama ang ating mga sarili, talagang tayo po ay tatamaan ng ating po mga maling habit. At dahil doon, masisira ho ang ating buhay. Kaya kahit ang lakas ni Samson, ang hina niya, nakasanayan niyang bumigay sa kanyang damdamin, bumigay sa kanyang mga nakikita. Tayo po, ano po ang ating po mga bad habit? Nakikita po ba natin yun? Malaking factor at pinaka-core at sentrong dahilan is spiritual. Diba? Kapag mali yung ating pananampalataya, magiging mali din ang ating habits. Magiging mali din ang ating kasanayan at pamumuhay. Kasi yung ating paniniwala, yun ang ating iisipin. Yung ating iisipin, yun ang ating nararamdaman. Yung ating nararamdaman, yun ang ating nagiging aksyon. Minsan, isa sa mga mali nating belief, grace. Yung idea ng grace. Because God is gracious, God will forgive me, God will save me, no matter what. Totoo naman yun that by the grace of God, we are saved, not because of our merits, hindi dahil sa kabutihan natin, pero hindi ibig sabihin may lisensya na tayong gumawa ng kahit anong kalokohan sa buhay. Na yung wala ng issue ng bad habit, good habit. Hindi. Kasi tingnan nyo ang sabi ng Bible. For the grace of God has appeared bringing salvation to all men. Hallelujah. But this same grace of God, ano sabi? Will instruct us to deny na matigilan na lahat ng mga ungodliness and worldly desires. Paano ano? Para mabuhay tayo sensibly, di ba? Righteously and godly in the present age. Ang resulta, itong grace na to will give us a right way of living. Di ba? Glorifying to God, godly way. Now, kaya naman, tayo umaasa. Kasi may pag-asa tayo for a blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. He is our great God and Savior. Sino yan? Si Christ Jesus. Now, look at the words. Who gave Himself. The very appearance of grace. Kaya grace appeared. He is the very person of God's grace. Sabi niya, for us to redeem us. Para ibilin tayo mula saan? Sa mga kalikuan, mga bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. At para tayo'y linisin para sa kanyang sarili dahil mga tao para sa kanyang pag-aari na talagang nag-aapoy sa paggawa ng mabuti. Napansin po ninyo, that's the effect of grace. Kaya pag mali yung iyong pananampalataya, yung assessment mo, hindi mo maintindihan, mali pala tong habit na ito. You want to understand kung mali habit mo? Try to check your belief. Kaya ang pangalawang bagay is we have to want it. Want. Remember the word, want. Ano yung want? Want doesn't desire to change. Gustuhin mong magbago. Kahit na alam mo ng mali, pero kung hindi mo gustong magbago, obviously, hindi ka magbabago. Kaya nga kapag sinasabi natin palagi, ay tao lang ako, wala na ako, hindi na ako magbabago, din mali na yung pananampalataya mo, hindi ka talaga magbabago. Kung nararanasan natin ang reality ng Diyos, mag-surrender natin yung ating kagustuhan. Maaring hindi natin gusto ngayon, pero tulungan tayo ng Diyos na gustuhin natin. Para tayong nananalangin, Lord, help me to overcome my unbelief. I believe, naniniwala ako, pero help me to overcome my unbelief. Ganon din tayo. Lord, gusto ko, pero tulungan niyo akong malagpasan yung hindi ko pagkagusto. Diba? Alam niyo yun? Halimbawa, sa pagpapatawad, masama ang loob natin. Lord, gusto kong magpatawad, pero ayaw ko. Tulungan niyo naman po yung pagkaayaw ko di magpatawad. Kasi nasasaktan ako, gusto ko ng justice. Diba? And itong amazing sa Diyos. As we surrender it to the Lord, anong pangako niya? So then, my beloved, just as you have always obeyed, not in my presence only, but how much more in my absence, work out. Ilabas mo. Pakita mo yung talagang kaligtasang naranasan mo. Hindi yung pagtatrabaho mo yung salvation. Sabi niya, work out. Kumbaga, ilabas mo. Nandyan na yan. Kaya lang, dahil si God mismo, who is at work in you, siya kumikilos sa iyo, para ano? Para gustuhin at gawin ayon sa kanyang kagustuhan. Ayon sa kanyang kaligayaan, ayon sa kanyang kalwalatian. Yun ang idea ng Diyos. Kaya nga, i-offer natin sa Panginoon. Ibigay natin, Lord, hirap po ako. Now, alam niyo po ba ang pinakamatinding kalaban natin? Ang pinakamatinding kalaban natin is when we are developing good habits.
is when we get bored. Yun ang problema. Kaya itong bakit nagpunta yan sa Gaza? Si Samson. Siguro bored. Minsan kahit may habit ka na, o kaya naman kahit bad habit, kaya mo nagawa because you're bored. Kaya ang pinakamalaking kalaban, hindi yung lack of passion, kundi yung overcoming boredom. Kung kailangan i-adjust natin. At kung kailangan, dagdagan natin. Naalala niyo po ba yung habit loop? Balikan natin habit loop. Di ba? Meron lagi yung cue. May trigger yan at meron kang action. Saka magkakaroon ng reward. Yun ay paulit-ulit yun. Pagkalagi na, yan na yung habit cycle. Magiging kasanayan na yan. So, sa madalit salita, ang gagawin natin para mabago natin at maalis natin, i-reverse natin. Parang ganito. Kung gusto mo mag-develop ng good habit, gawin mong obvious yung trigger. Ano yung magtutulak sa'yo para doon, para gawin yon. Ngayon, yung action mo, make it easy. Baliktarin mo ngayon. Yung para ma-break yung habit, para ma-alter, or kaya mapalitan, pahirapan mo. Kunyari kung nahilig kang manood ng Netflix, talagang like ka na noon, pahirapan mo yung sarili mo. Tanggalin mo yung yung battery ng remote control, tanggalin mo sa saksakan, para ba mas mahirap gawin yun. Alisin mo sa kwarto, talagang pahirapan mo yung sarili mo, make it so invisible para hindi ka manood. Ngayon, kung gusto mo pa madagdagan, dahil laging Netflix, tanggalin mo yung Netflix sa application. Lagi kang mag-e-encode, lagi kang magkakabit, lagi kang mag-log out tuwing pagkatapos manood. Tatamarin ka na yan. Kasi nga, yung cue mo, pinahihirapan mo. Make it so invisible, hard, and difficult. Are you following? Ganun, kaya yung action, talagang magtutulak sa'yo, palayo, para matigil yung iyong idea na tinatawag nating bad habit. Ang susunod, siyempre, para lalo natin, remove the triggers. Bakit? Di ba nakita natin yung kanina sabi natin, we need to remove the triggers kasi may mga trigger tayo eh. Si Craig Crusell, parang in-emphasize niya to in one of his preachings that there are 5 common triggers ng tao. Lugar, panahon, sabi niya yung mood, at ganun din yung moment at tao. Sa madalit salita, for example, si Samson, ang hilig pumunta sa teritoryo ng mga Pilistino at doon sa lugar na kung saan may mga babae. So, nagtitrigger na kagad. Ayan na. Diba? Ganun din. Halimbawa, gusto mong hindi kumain masyado marami, obviously, hindi ka kakain ng marami kung pupunta ka sa gym. Tama ba? So, tingnan mo ano yung lugar na yon na nagtutulak sa'yo kumain ng marami. Ano naman yung magtutulak sa'yo na mag-exercise. So, yung place, trigger yon. So, kung yung trigger ay nagdudulot sa'yo ng bad habit, remove it. Kunyari, panahon. Di ba? Kung ikaw ay mahina sa porn, bakit ka lagi nagpupuyat at nanonood ka sa gabi? Lalo-lalo pag wala ng mga tao. So, alisin mo yun. Manood ka nang may kasama ka. Never to watch alone kung yan ang hina mo. Kaya sabi ng Bible, if your right eye make you stumble, tear it out. As in, remove it. Di ba? Throw it from you. Hindi yan literal na tatanggalin mo yung mata mo. But anything that causes you to sin, take it out. Throw it from you. Remove it. Remove the trigger. Diba? If your right hand make you stumble, cut it off. Take it away from you. As in, remove it from you. Yun ang sinasabi ng Diyos. Now, we need to engage. Engage what? Engage people. Kasi, we are not meant to be alone. We are part of the body of Christ. We need to work together at talagang maintindihan natin na hindi kailangan be humble enough to admit. Kaya sabi ng Proverbs, diba? If you confess, sabi ng ganon, you are to succeed. But if not, you will fail. Kaya kailangan yun, importante yun. Sabihin natin, we must be willing to be accountable to somebody. We must be willing to work with the other members of the body of Christ. And praise the Lord. You know why? Kasi sa church natin, di sa CCF, meron tayong mga small groups. Be humble na maging accountable tayo, mag-submit tayo, and be willing to be mentored. Yun ang idea sa Bible. Kaya nga sa Bible, bino nyo yung mga one another, mapapansin nyo, it occurs about 146 times sa New Testament.
At kadalasan doon, yun ay specific command teaching us kung paano makipag-relate sa bawat isa. Kaya nga sa James 5, diba? Pray for one another. Confess your sin to one another. Tapos si Paul naman, encourage one another. Build up one another. Teach and admonish one another. What does it mean? We need to engage the people of God, the whole body of Christ, para tayo po ay tunay na lumakad ayon sa mabuting mga kasanayan. Mga habits sa masasama, may mga tao magsasabi sa atin, tigilan mo yan, tulungan kita. Ano ulitin ko? Carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Kahit noong pa man, sinabi na yan ni Solomon, two are better than one because they have a good return for their labor. Di ba? Sabi niya, if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to the one who falls when there is not another to lift him up. Tingnan natin, anong isang habit na feeling mong masama na kailangan mong tigilan? Huwag mo muna isipin, 20 habit. Huwag mo na, isa lang. Isang habit lang na kailangan, na alam mong hindi mabuti, na kailangan mo ng tigilan. Paano? Kaya i-assess mo sa iyong mga current habits. I-assess mo based on your criteria of the Word of God, of your calling, di ba? Of who you are. Tingnan mo, ano yung mga hindi maganda doon. Alisin natin. I-break natin. And start to desire. Ask God, Lord, help me to desire to change. And add new habit if necessary. Or i-adjust o palitan kung kinakailangan. Di ba? Then remove the triggers. Alisin mo, identify kung ano yung nagtutulak sa'yo doon at alisin mo, pahirapan mo yung sarili mo parang dumating ka doon para hindi mo na ito magawa. Parang make it so impossible to do. Di ba? Then, engage others to help. As in, look for friends. Kung hanap ka lang ng kaibigan mo, hanap ka ng kaibigan mo with the same passion as you have. You love, the same love for God, kung hindi man, mas higit pa para ma-impluwensya ang kanila. Yung talagang passionate to serve the Lord. Yung talagang gusto maging malusog ang pangatawan para sa Diyos. Yung pong talagang ang habit po ay talagang habit ng pagmamatagumpay. Mga kapatid, you want to break the habit, then be aware. Be aware. Assess, want, adjust or add new habit, remove the triggers, and engage. Mga kapatid, pero kung sakali naman nagkamali ka na, tandaan natin ito. Kung si Samson, hinirang din ng Diyos, nagkulang, meron ding hinirang ang Diyos na bago palang pinanganak, sinabi na, and he will be dedicated para iligtas, di lamang ang Israel, kundi ang buong mundo. At walang iba kundi si Jesucristo. At dahil sa Kanya, binago niya tayo at ginawa niya tayong kampyon. Kaya we are more than conquerors in Christ Jesus. Be aware of that. Yan ang ating bagong identity. Ang luma, wala na. Ikaw ngayon ay bago na. Kung nagkamali ka noon, remember, you are now a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Pero kung hindi mo pa ito naranasan sa buhay mo, bakit hindi ka makipag-isa kay Kristo? Tanggapin siya sa iyong buhay at pahintulutan siyang maghari sa iyo at ibigay mo sa Kanya yung mga struggles natin at gawin natin yung kaya nating gawin ngayon sa biyaya. Be responsible by being aware. Assess, want, add, or alter, remove, and engage. Tayo po'y mag-pray. Panginoon Diyos, maraming salamat. Kilala niyo po ang bawat isa sa amin ngayon. At kung meron man ilan sa amin dito na hindi pa po kayo nararanasan ng personal at wala pa pong pagkakilala sa inyo, hinihingi ko pong kausapin niyo po sila ngayon. And I pray, Father God, na sila po'y magdesisyon na isuko nilang kalambuhay sa inyo. Kaya mga kapatid, kung ikaw to, kinakausap ng Diyos, sabihin mo sa Panginoon Kristo, patawarin ninyo ako. Gusto ko po makipag-isa sa inyo at tinatanggap ko ang pangako ninyo na ako'y naibago ng nilalang, ang lumay wala na, ako'y bago na. Kung kaya't, Panginoon, tatalikuran ko ang mga masasama kong kasanayan or habit at patungo sa bagong mga habits na magbibigay ng mabuting resulta sa kinabukasan.
Panginoon, tulungan niyo po ako na makita ko to kahit pa isa-isa, nang makita kong ako po ay, na makita ko po ang katunayan ng pagbabagong pangako ninyo habang ako po ay nagiging responsable sa bahagi ko. Salamat po aming Panginoon Diyos na kayo'y tapat sa iyong pangako. At salamat po sa kaligtasan, salamat din Panginoon sa bagong buhay. At aming Ama, sa mga nagsitanggap sa inyo, dalangin ko po na patuloy nyo silang gabayan at gayon din ang bawat isa sa amin na sumusunod sa inyo. Dalangin ko pong maging tapat kami na isagawa yung mga bagay na magbibigay kalwalatian sa pangalan mo. At talikuran ang mga mga masasamang kasanayan na maaaring makasira ng aming buhay sa kinabukasan. Salamat po, sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Now, para po sa ating mga discussion questions, anong habit or kasanayan ang kinakailangan mong palitan o bitawan upang patuloy kang mahubog sa plano ng Diyos para sa iyo? Ang pangalawang tanong ay, anong mabuting habit ang nararapat mong buuin upang maalis at mapagtagumpayan ang mga gawain ito na nakakabuti sa iyo? Now, sino naman ang mga taong meron kang pananagutan na kaya kang itama o paalalahanan? Ayan, sana po'y makatulong ang mga tanong na binahagi sa inyo sa inyong discussion at lalo pong mapaunlad ang ating pagkaunawa sa mensaheng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. God bless po!